Magandang araw po sa bawat isa. Purihin natin ang Diyos at unahin po na ang Diyos ay buhay, na ating sinasamba sa lugar na ito ay makapangyarihan at siya po ay nagbabago ng buhay. Palapakan po natin sa Panginoon. Ang ating topic ngayong araw na ito ay pinamagatan po natin ay very, very important. Ano ba ngayon? Okay. Ang napakahalaga, a very, very important key to become successful this 2014. Ang napakahalaga pong susi upang tayo po ay maging matagumpay ngayong 2014 na ito. At kapag sinabi mo natin matagumpay, ano bang ibig sabihin ng success? Tingnan ko po sa dictionary, isa sa meaning ng success, or successful. Ang isa po sa nakita ko sa bilungan ay accomplishing an aim or purpose. Accomplishing an aim or purpose. O meron kang gusto marating sa iyong buhay. Meron kang aim. If you aim nothing, you will surely hit it. No? Kapag nag-target ka na pala, wala ka talagang mapapala, di ba? Sabi, ano bang nais mo ngayon? Ano bang nais mo ngayong taong ito? Wala. Surely, walang mangyayari sa buhay mo. No? But, naniniwala po ako na isang buhay ng mananampalataya ay meron po tayong layunin, meron po tayong aim, no? Meron po tayong purpose. At napakahalaga po na malaman po natin na meron po mga susi para po tayo ay maging matagumpay. No? Katagumpayan, marami kang ari-arian, marami kang salapi. Masasabi ba natin tagumpay ka? Yes? Simple yun. Maaaring masabi natin matagumpay ka. Pero pag isang pamilya, isang asawa, mga anak na masunurin, mababait, makahanap buhay, yes, maaaring sabihin natin matagumpay ka. Isang buhay na ganap at kasiyasiya, sabi ng Panginoon, siya ay punta rito upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang katagumpayan po na sinasabi ng Bible ay kompletong katagumpayan. No? Kasi ang katagumpayan po sa daigdig ay laging associated dun po sa material na bagay lang. No? But sa isa pong anak ng Diyos, sa isang mananampalataya, ang katagumpayan po ay hindi lamang sinusukat doon sa laki ng kanyang ari-arian, kayamanan. Manatang sabi mo ng Panginoon in Mark chapter 8 verse 36, ano ang mapapala ng isang tao, makamdaman niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa o kanyang buhay. So, ibig sabihin, pag sinabi po katagumpayan, ang Diyos ay meron pong gustong ipahiwatig sa atin na ang katagumpayan ay yung pong kumpleto, shalom. Ang bagano ng mga Jewish people like shalom, shalom, ano? Shalom, shalom, Jerusalem, ano? Shalom, peace, kapanatagan. Sa atin po ay kapanatagan ng buhay, merong kagalakan, kapayapaan, kompleto, no? Spiritually, sabi po ng 3 John 2, I wish above all this that you may prosper, no? Atin pong meron tayong kabuhayan, prosper, and be in good health, maayos po ang ating kalusugan, and even as your soul prosper, di ba? Spirit, soul, and body. So, yun po yung kompleto, no? At naniniwala po ako na gusto ng Panginoon na makakita ng mga tao kompleto. Talagang totoong matagumpay. Malusog ang pangangatawan ngayong 2014 and beyond. Yung po kanyang spirituality ay napakalamig na sa Panginoon. At yung po kanyang resources ay marami po siyang pwedeng magamit sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, at sa gawain ng Panginoon. Ako po ay naniniwala na yun ang gusto ng Panginoon na mangyari. At dahil dito, meron po mga ilang napakahalagang susi ng pagtatagumpay.
Bagaman ang isa po sa susi, siyempre ang Panginoon, siya po yung tinatawag na master key. In any room, meron pong master key, di ba? Pwedeng, yung susi na yun ay pwede sa lahat, but meron pong mga susi, kaya nga ang dami nating susi sa bahay, di ba? So, ang isa pong susi ay pananampalataya at ang pangalawang susi, doon po tayo mag-dwell. Sa susunod po ay atin pong tatalakay maigi about faith. Kasi ang isa po sa susi ay faith. But number 2, ang susi po, ang pangalawang susi ay holy living. Doon po tayo mag-dwell in holy living kasi meron pong panawagan sa ating bansa, sa ating bayan, ng pagbabalik loob sa Diyos. Ngayong mga kapanahon ng ito. Alam mo naman mo natin mga naganap sa ating bansa, di ba? Noong 2013, talaga naman parang tinagtad ho tayo o niratsyada ho tayo ng sobrang daming kalamidad. No? At anyway, bago dumating mo mga kalamidad na ito, ay may mga propeta nagpunta sa bansa natin at nauna po sila sa pag-asa. At sabi nila ay yung Samar, Leyte, ay tatamaan ng napakalakas na bagyo. At hindi naman nakalain ng ating ng ating bayan, ng maging ng mga taga-Visayas na ang bagyo yun ay talagang napakalakas. At yung po tinatawag na yung may dalang storm surge na tinatawag. At ang sabi nga nila, kung sinabing tsunami, mas naiintindihan natin. Kasi yung pong storm surge, napanood ko rin po sa Discovery Channel, title ata ay the worst storm in the world ever, no? Na naglanding, no? Sa lupa. The worst, no? The worst storm sa daigdig po, hindi lang sa kumbaga sa buong mundo, no? Pinaka-malaki, pinaka-mabilis, at pinaka-mapaminsala ang dumating sa ating bansa. No? At sabi doon, pinag-aralan mo ito ng mga scientifico, ng mga dalubhasa, mga storm chaser, talagang sinuri po nila ito at dami mo talaga na nasalagtaan ito. At dahil dito ay mag-concentrate po tayo doon sa isang susi ng katagumpayan ng pong banal na pamumuhay. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 14, bakit po banal na pamumuhay? Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 14 and hanggang doon po sa 16. 1 Peter 1:14 to 16. Basahin po natin. As obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance, but as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct, for it is written, be holy because I am holy. Our God is a holy God. Actually, ginawa ko tayo ayon po sa kabanalan ng Diyos. Sabi ng Lord ay, let us make man in our likeness, in our image. Image means the holiness of God. Likeness means the power of God. No? Yung po kanyang authority, power. But yung po image, sabi po ng Panginoon, lalaki natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating uwangis, the image. Di ba pag sinasabi na napakapangit naman ang image niya, bakit nagkaganyan ang kanyang image? Dapat i-build up natin ang kanyang image. So, image ay tumutukoy po sa kabanalan ng Diyos. Ang tao po ay nilalang na banal. Wala pong kapintasan. Meron pong authority, power, at as a spirit being na nilagay sa clay, sa katawang lupa, ay ang tao po ay banal. Walang kapintasan. Bataan po ay nahulog sa kasalanan. Genesis chapter 3, nahulog sa kasalanan. But, praise God, dahil sa Panginoong Jesus, Romans chapter 5, verse 8, dinemonstrate ng Lord ang pag-ibig niya sa atin. Nung tayo makasalanan pa, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin.
At tayo po ay naging children of God. Kung tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tandaan po lagi natin yon, tayo po ay naging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat po ng tao ay nilalang ng Diyos. Sino lang anak na pwedeng maging anak? Dahil po sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. No? But salamat sa Panginoong Jesus, tayo po ay kinupkop muling inampon. No? Sabi po ng Bible, tayo ay before the foundation of the world, tayo po ay nakita na ng Panginoon na magre-respond sa Kanya. And by grace, we are saved through faith. No? Sa biyaya mo ng Diyos. Kumbaga, doon po sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay wala po tayong, wala po tayong masyadong gagawin. No? Doon po sa kaligtasan. Kasi free po yun, gift. It is a gift. Tayo po ay pinili ng Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon Jesus, I have chosen you. You have not chosen me. No? Pinili mo tayo ng Panginoon, hindi tayo pumili sa Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon dahil alam din ng Panginoon sa Kanya pong foreknowledge, sa Kanyang pakon ng kaalaman, alam mo ng Panginoon na tayo ay tatanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng Kanyang buhay. At nakikilala ng Diyos at talaga sa Kanya. So, yun po, pagdating po sa kaligtasan, wala po tayong gaanong gagawin kasi ginawa po ng Panginoon ang kaligtasan natin. Pagdating po sa kabanalan, meron po tayong gagawin. At ito yung panawagan ng Panginoon ngayong huling panahon sa Kanyang mga anak. Naka-address po ito sa mga anak ng Diyos as obedient children. Hindi po ito naka-address sa mundo. No? Ang sulat po ni Paul or ni Peter ay naka-address sa mga anak ng Diyos. Hindi po ito naka-address, ulitin ko po, hindi po ito naka-address sa mga taong wala pa kay Kristo, na hindi pa nila tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at pagligtas ng kanyang buhay. Pastor, paano mo malalaman na kaka-Lord ka na? Simple lang po. Pag alam mo ang iyong spiritual birthday, alam mo na naka-Lord ka na. Pero kung hindi mo alam kung kailan ka ipinanganak na muli, kapatid, ibig sabihin, hindi ka pa sinisilang na muli sa kaharian ng langit. Ang sabi ng John chapter 3, verse 3 hanggang 7, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. I tell you the truth, you must be born again. So, ang kinakailangan tayo isilang na muli sapagkat tayo po ay nagkasala, tayo po ay patay dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng isang tao si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Ang dugo po natin, dugo pa kasalanan. Kaya, patay po ang ating espiritu, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan, meron tayong patay na espiritu. At kinakailangan po makuwitin yan, mabuhay. At nabuhay po yan, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon. John chapter 1 verse 12, lagi mo natin inuulit-ulit yun para ma-memorize natin, para malaman natin bakit ba tayo na born again. John chapter 1 verse 12, nung isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, nasabi yun ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako lang ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ephesians 2:8-9, sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, upang ang sino man ay hindi magmalaki sa Diyos. John chapter 1 verse 12, again and again, kaya ang sino man tumanggap sa Kanya, bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Amen. So maliwanag po. Nung tayo po'y tumanggap sa Kanya ng totohanan, ng lubusan, ng buong puso, ako ho 1984, tinanggap ko siya ng lubusan ng buong puso. Alam ko, November 1984, ako'y isinilang na muli sa kaharian ng langit. Isinilang hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. So, nung gawin ko yun, sabi ko, Lord, dahil ito ang buhay ko, at yung pala alam ng Lord kasi na magre-response ako sa kanyang salita. Alam na ng Panginoon yun eh. Because God is God. No? Pinili na niya pa eh, bago pa sabi ng Ephesians 1:4, tayo ay He has chosen us before the foundation of the world. Bago pa naglagay ng pundasyon ng lupa, nakita na tayo ng Panginoon.
bawat isang tatanggap sa Kanya. At nung tanggapin natin siya, nakita natin, wow, I'm chosen. No? Sabi ni Peter din, you are a chosen people, a chosen race, a people of God, obedient children. Children of God, children of the King. Amen? Amen. Napakahalaga po na alam natin ang ating spiritual birthday kasi kung hindi, mamaya, ay panganak tayo muli. Di ba na papataasin kung sino ang may alam na kanilang spiritual birthday? Napakahalaga po. Ngayon, para mo doon sa mga siguro ngayon pa lang para masundalan ang salita ng Panginoon, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Pero kayo yung ako, lahat ng narito, maging mga nanonood sa internet, sumunod po kayo sa maikling panalangin upang kayo isilang na muli. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, narito ang aking buhay. Lubusan po kasi sinusuko sa iyo. Linisin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita sa aking puso ng totohanan bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano ba na kung ginawa nyo ang simpleng panalangin yon, tayo po'y naging anak ng Diyos. Bakit? Kasi sa iyo po ang hinihingi ng Bible. Ang sino mang sa kanya tumanggap ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, tinanggap natin siya. Kung galing po yun sa ating puso, sa pagkasabi ng Romans chapter 10, verse 9 and 10, kinakailangan ipahayag ng ating labi ng buong puso. Ngayon, doon po, kung galing sa ating puso, ang Diyos at ikaw lang ang nakakaalam. But kung yan po galing sa ating puso, surely, sabi ng Bible, tayo naging anak ng Diyos. At itutuloy ko natin ang pag-usapan natin, pwede ko natin makamtan ng isang susi sa isang napakamatagumpay na buhay bilang isang mananampalataya. Now, sabi ko dito, as obedient children, dahil ikaw ay anak ng Diyos, meron namang hinihiling ang Panginoon sa iyo. Ito, gagawin na natin ito. Wala nang masyadong, kumbaga, ang kinalaman na lang ng Diyos, ang kinalaman na lang ng Diyos sa ating pagpapakabanal ay yung tanggapin ang ating gagawin. Okay, ganun po natin. Basahin po natin. Do not be conformed to the desires of your former ignorance. Kasi ano yung mga desires ng ating former ignorance? Yung ating hindi pagkaalam sa salita ng Panginoon. Siyempre yung mga ngayon lang na born again, kung ngayon tinanggap ang Panginoon, hindi pa masyadong alam talaga. But tayo ko na matagal na sa Panginoon, ano ba yun? You know yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So tatlong uri mo ng kasalanan lang naman yan no? Na lagi mo natin nadi-discuss dito. So yun po yung mga sabi ko ng Bible ay yung inyong mga dati, kasi ang ignorance kasi pag na-translate sa Filipino, para talagang lapat na lapat sa iyo. Ang tawag yung mga dati ninyong katangahan. Napakasakit no? Yung wala tayong magawa. Yun po ang lapat na Tagalog may nilang. No? At ito po, wag na po tayong kumonforme doon sa mga nasa ng mga dati nating katangahan sa buhay. Ano mo yun? Yung kalimbawa, ano yung mga katangahan na ginagawa ng mundo? Hindi mo naman asawahin mo. Diba? Hindi pa naman kayo kasal, asawahin mo. Hindi naman pera mo, nanakawin mo. Hindi mo, tatapakan mo ng tao para lang maangat ka. Misisiraan ka para ka ma-promote. Mga katangahan po ng mundo yun. No? Sa biglang tingin, parang okay. At the end of the day, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagtatapos po yun sa kamatayan. At the end of the day, hindi mo nagiging maligaya kung ang gumagawa ng ganung bagay. Pansamantala, meron mong pleasure ang sin. Kaya nga, maraming gumagawa ng kasalanan kasi masarap. Kasi kung hindi masarap magkasala, wala ka sana gumawa. Kung mapait, kung mapakla. Tama? Tama ba? Pero, ang kasalanan mo ay kasalanan at yan po ay nagtatapos sa kamatayan. At yan po yung mga dati nating katangahan. No?
Hindi naman natin pinag-iisipan. But today, na tayo ay nasa Panginoon, binigyan tayo ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng wisdom, ng knowledge ng Lord, binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na patunayan sa Kanya, na lumakad tayo ng may kabanalan. Ang sabi ko niya, as the one who called you is holy. Siya ko yung tumawag sa atin eh. Dahil ang tumawag sa iyo ay banal. Kayo naman ay magpakabanal sa lahat ng inyong gawain, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako ay banal. Sapagkat ang Diyos natin ay wala ng kapintasan. Sa susunod po na pagtalakay natin, bakit napakahalaga nito, papunta ko doon sa faith at saka yung holiness, ay huwag mo kayong bibili kasi napakahalaga po ng tandem na ito eh. No? Nang susina ito sa ating tagumpay. No? Expected ko ng Lord ito eh. Hinihingi ko ng Panginoon ito eh. Nagawin natin sa bawat araw. No? At dahil po dito, kung magagawa ko natin ito, tayo po maging sagot doon sa panawagan ng Panginoon na gumaling po ang lupain natin. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, medyo kakampi ko tayo doon dahil hinihingi mo ng pagkakataon, hinihingi ng panahon sa nagaganap po sa ating bansa, sa grabing naganap sa ating bansa, sa mga kalapidan na naganap sa ating bansa. Ano ang saan dito sa atin? Okay? Sabi po doon, basahin po ulit natin. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ano to ho ang susi sa paggaling ng ating lupain? Ang lupain natin ay sabihin natin, minsan parang ayaw natin banggitin, pero for the sake of topic, parang napakakurang, napakaganito, napakaganyan, lahat na lang, gusto magtakaw, napaka-immoral na, napaka-sobra na ang parang Sodoma at Gomorra na. But, sino ang lunas? Ang sabi ko dito, ang lunas ay yung mga tao na nasa Panginoon. Regardless of religious affiliation, but kung tayo ay na kay Christ, tayo po ay people ng Panginoon, tayo po ay tao ng Diyos. Nasabi ko ng New Testament, nung tayo tumanggap sa Panginoon, tayo na dating hindi bayan ng Diyos. Sino ba ang bayan ng Diyos? Israelita, Israelites. Wala tayong nagawa eh. Sila po yung chosen people of God, the chosen race. But Galatians 3:29, kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay nagiging bini ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos, at tayo po ay tinawag din people of God. At ang sabi po ng Bible, if my people, kung ang aking mga tao na tinawag sa aking pangalan, number 1, ano gagawin, ay patuloy na magpapakumbaba. So, ibig sabihin tayo po ng mga born-again Christian, nakakilala sa Panginoon ng malalim, sa malalim ng paraan, sa Bibliang paraan, dapat naroon po yung ating kapakumbabaan parating. Kapakumbabaan sa Panginoon. Then, hanapin natin ang mukha ng Panginoon and seek the face of God. Seeking the face of God. Si Haring David, ang tawag ko sa kanya ay a man after God's own heart. Bakit? Kasi sabi mo ng Psalms 27 verse 4, pakipas nga yung verse. Sabi ko doon, I have asked one thing from the Lord. It is what I desire. Ano yung desire ni David? Di ba ang dami lang natin desire? Marami tayong gusto mangyari, maganap. But bakit si David naging hari ng Israelite ang pamahala ang Panginoon sa kanya? Ano ang isang desire? I have asked one thing from the Lord. It is what I desire. To dwell in the house of the Lord all the days of my life, in gazing on the beauty of the Lord, in seeking in His temple. Sabi ko sa Bible, if my people, called by my name, shall humble themselves, seek my face. Seeking. Si David po ay lagi niyang hinahanap ng Panginoon. Pastor, paano natin na-apply yung katulad ni David sa ating panahon? Tayo ay nagkatrabaho, nasa tahian, nasa factory, nasa opisina, nasa call center, nasa iba-ibang gawain, mga nanay o tatay, nasa construction, mga nurses, o paano? Siguro sa pagbibigay mo natin
ng ating buhay at ng ating lakas sa bawat araw sa Panginoon. Masabi ng Lord, sa bawat araw, sa araw na ito, Lord, nais kong malwalhati ka sa aking buhay. Nais kong ibigay ang the best para sa iyo, mga kapatid, 2014. Bigay mo natin yung pinakamabuti sa Panginoon ngayong simula ng taon. Mag-start po tayo na maganda, no? Pumasok tayo ng maayos, maging pagpapala tayo sa ating boss. Pastor, hindi naman pagpapala yung boss ko sa akin eh. Sino ba mauna? Yung itlog o yung manok, mauna ka. Lagi ka mauna, ikaw ang anak ng Diyos eh. Maaaring yung boss ay hindi mananampalataya. Maliit lang sa ko eh. Bakit pumasok ko? So, mauna ka. Ibigay mo yung buhay sa Panginoon. Lord, hinahanap kita sa buhay na ito. Lord, alam ko, gusto ko maging pagpapala sa iyo, Panginoon. At ibibigay ko ang the best ko, ang the best kong pagtatrabaho. Ibibigay ko, Lord, ang the best kong pag-aaral. Hindi lang para sa magulang ko, mga magulang ko. Hindi lang para sa buhay ko, bagumat yung tatamaan at tayo mag-benefit. But Lord, para sa iyo. Kasi gusto kita ma-place sa buhay ko. Ikaw yung King, ikaw yung Master, ikaw yung God. Ikaw yung Panginoon eh, di ba? So dapat siya yung ating na-place. Lagi yung sinasabi ng gabinete, nag-serve kami in the pleasure of the President. So tayo po, nag-serve tayo in the pleasure of our God. Kung gusto lang tayo pauwihan ng ating Panginoon, so be it. No? But tayo nag-serve sa Kanya para sa Kanyang pleasure. Kaya si David, sabi niya, hinihiling niya one thing, it is what I desire to dwell in the house of the Lord. To behold the beauty of God. So dapat araw-araw makita mo natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. I-commit mo natin ang ating buhay sa Panginoon araw-araw. Sa tingin ko po, isa ito sa paglakad ng may kabanalan. Then, balikan po natin yung hinihingi ng 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Nasabi po doon, seek my face and turn from their wicked ways. So yun po, again, holiness. Turn from our wickedness. From our wicked ways. Ano ba yung wicked ways? Minsan yung pong wicked ways natin ay nandun sa ilalim, nandun sa puso. Nandun po yung puot, yung galit, yung inggit. Diba? Madami po yan eh. Minsan, ayaw naman natin ilabas. Kaya dahil hindi ito masyado mailabas, yung mga sama ng loob, nagiging sakit sa puso na lang. Kaya nakaka-heart attack, hindi. Diba? Nagkakaroon ng parang autoimmune disease. Diba? Yung kinakain ng katawan mo, Kasi yung mga bagay, yung mga negative forces na hindi mo naman mailabas. Siguro ilabas natin ito sa Panginoon. Kasi alam mo, ng Lord ang nasa puso natin. Ano ba yun? Alam minsan ng Lord na nagigingin tayo. Alam minsan ng Lord na parang, sabi mo kanina, parang sa mga asawa, parang, bakit ba naging asawa ko ito? Bakit ba ako napapunta sa ganitong sitwasyon? Diba? Parang gusto mo nang palitan yung asawa mo. Gusto mo nang, bakit mo ba naging anak pa yan? O mga anak naman, bakit naging tatay ko pa sila? Bakit naging nanay ko pa? Lalo sa loob, lalo sa puso. Marami mga pinagdaanan na doon sa loob. No? At yun po ay wicked way. Sabi doon sa book of Job ay naka-curse natin ang God doon sa ating puso. Hindi natin namamalayan, naka-curse natin ang God doon sa puso natin. No? Minsan nagmumura tayo sa loob. Nagko-complain ang puso natin. Bakit ganito ang buhay na? Bakit ba ganito? Bakit isinilang ko? Bakit ganyan? Bakit ganito ang buhay ko? So nagko-complain ka doon sa loob ng iyong puso. Yun po ay wickedness. Alam po ng Diyos yun, nakikita ko ng Panginoon yun. So kung nakikita ko ng Panginoon yun, ipaghihingi mo natin ang sorry. Ang Holy Spirit, nagigrid po ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa atin, but siya po'y napipighati. Masabi ko ng Bible, sa bawat paglakad po natin na mayroong karumihan, ang banal na Espiritu ay napipighati. Nandiyan po siya, pero parang siya isang kaibigan na lungkot-lungkot sa ginagawa mo. Di ba kung talagang tunay ka kaibigan, ang isang tunay na kaibigan, kapag nakita niya na ang kanyang kaibigan, ay gumagawa ng masama, sobrang lungkot niya, di ba? At talagang sinasabi niya ng kaibigan, sinasabi niya yung totoo sa kanya, nagiging totoo siya, at sabi niya, magbago ka ng ganda. Lalo na ang Panginoon.
Ang siyang kaibigan, nagkasabing kaibigan, na hindi mo nalulungkot kapag gumagawa ka ng kasalanan, nagtatawa pa, hindi ko yung totoong kaibigan. Kasi alam niya mapapahama ka to. Pinapabayaan ka lang eh. Hindi yung totoong kaibigan niya. Pagdating mo ng time, sa mga panahon ng pagsubok, wala yan sa buhay mo. Pag ang totoong kaibigan, sa panahon ng kasayangan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng may ginagawa kang masama, hindi ka itutuloy na. Ang pag-ibig ay hindi itutuloy na gawang masama. Lalo na ang Panginoon. So nag-i-grip ang Holy Spirit, napipighati siya sa buhay ng mga tao niya. Kaya, sabi niya, ay lumayo daw tayo sa kalikuan and turn from their wicked ways. So ang lalayo po sa kalikuan na hinihimok ng Panginoon, ang magpapakumbaba, hahanapin ang kanyang mukha, lalayo sa kasalanan, sa kalikuan, ay ang mga tao. Hindi mo ang mga tao ng sanlibutan. Kasi ang mga tao na wala sa Panginoon, wala namang pakialam. Yung iba, atheist, yung iba, sabi, wala naman Diyos eh. Yung iba, hindi naman totoo yan. But ang tao na nakaunawan na ang Panginoong Jesus ay Panginoon niya, tagapagligtas niya. Ito yung mga tao ng Panginoon at siya ko kinakausap ng Panginoon dito na patuloy na magpakumbaba, hanapin ang mukha ng Panginoon at tumalikod sa kalikuan. At ang sabi niya, and pray. At kapag tayo ay nanalangin, ano ang sabi ng Bible? Then, I will hear from heaven, will forgive their sin, and number 3, will heal their land. So, ang susi mo pala talaga sa kagalingan ng lupain ito ay nasa mga anak ng Diyos. Kung ang susi mo ng lupain ito ay nasa mga anak ng Diyos, lalo na mo yung susi ng ating katagumpayan. Ibig sabihin, ganun din, the same principles. Dapat patuloy tayo magpakumbaba sa Diyos, hanapin lagi ang mukha ng Diyos, lumayo sa kalikuan, mabuhay ng may kabanalan, may kaayusan ng buhay. Ibig sabihin, tayo po ay papatawarin ng Panginoon, didinggin ang ating panalangin, at pagkakatingin ng ating buhay, ang ating puso, ang ating pamilya. Mga kapatid, ngayong oras po ito, kumusta mo ang kalagayan ng ating puso? Gusto mo bang mabago? Gusto mo bang maging matagumpay? Kumusta mo ang kalagayan ng ating pamilya? I-apply lang mo natin ang susi na ito.